So, yung entitled na yan, lalo na pag nakapag-inherit ngayon ng negosyo, ayan na, sisirain niya kasi hindi niya alam behind the success is a process. What can you say naman about yun nga, yung mentality, yung entitlement mentality? Kasi nga, hindi katulad natin, taga-tondo tayo eh, diba? Tapos, during that time, talagang benta-benta, face to face. Ngayon, internet na lang, talagang it's all social media already. So, yung parang feeling ng mga kabataan ngayon, mabilis lahat. It's everything so fast. So, how can you break that type of a mindset? Ang turo ko nga sa aking mga anak ay, hindi na balilugi tayo, huwag lang masira yung reputation natin. Bawiin natin, pera lang yan. Pero pag nasira ngayon yung pangalan mo, sarado na yung mundo. Grabe. So, yung mga bagay na yan, nuances na maliliit na bagay. Yung entitled. Eh, syempre, si tatay, nanay, galing sa hirap. Makikita mo yan sa mga, kahit na pag-usapan natin ngayon, mga malalakas kumita ngayon sa online shopping, Oo. saka yung mga TikTok na yan. Sabi ko nga sa kaibigan ko, nagsishare ka ngayon, sandali na lang ang success niya, babagsak na yun. Bakit? Kumikita nga na milyon-milyon. Ngayon, puro show na ngayon sa YouTube, TikTok, lahat. Nung nagkumpisa ako, pinagtatawanan ako ngayon. Pero tignan mo ngayon, no? Grabe na ang suot ko, mga brillantes pa. Formula for failure. Bakit? Umpisa na yan. Bakit? Na-entitled ka na eh. Mm. Ginawa mo lang yung rags to riches story mo ngayon as handle mo, but you are actually bragging about yourself. Anong sabi sa Biblia? Pride comes before destruction, a haughty spirit before a fall. Umpisa na yan. Mali na ang values. Kung gusto mo patagalin yan, ayusin mo yung values mo. Hindi dapat ganyan. So, yung entitled na yan, lalo na pag nakapag-inherit ngayon ng negosyo, ayan na, sisirain niya kasi hindi niya alam behind the success is a process.